Magandang araw mga ka-Werpa Pits, no? Nandito tayo ngayon, no, para bigyan ko kayo ng tips sa mga powered na two-way, no, kagaya nito B3, ang model ITS 360A. So pag pinatugtog natin, ito yung inyong maririnig. Ayan, no? So kalansing lang siya. So since natunog yung kalansing, ibig sabihin ang magiging suspect natin dito, no, hindi lang to specific sa B3, no, pwede rin sa ibang mga speaker. So ang suspect natin dito is yung una is yung 15 inches niya or yung pinaka low frequency niya, yung bass. And then ang sunod na suspect natin is yung module, no? Ayan, so since hindi pa natin alam kung yan ay naka-dividing network or naka two-way na amplifier, so obligado kailangan natin buksan yan, no? Okay, so sa mga hindi pa pala nakasubscribe, no, sa aking channel, sa Werpa Pits sa YouTube, paki-subscribe na mga idol at road to 100k na tayo subscriber. So papakita ko sa inyo kung paano natin re-resolbahin yung mga gantong problema. Okay, eto, no, mas pinili natin, unahin muna natin check-in yung yung speaker. Ayan, so ingatan lang natin yung mga tornilyo at malimit sa ating mga technician pag nag-repair, nakakalimutan ibalik yung yung mga tornilyo, kaya pag soli sa customer kulang-kulang na. Ayan, no, so binuksan na natin. And then ito yung D15. Okay, so diniinan natin, wala namang sabit, no. So ang sunod natin gagawin is iaahon na natin, no. Okay, so sundan nyo lang ako. Okay, matapos natin kalasin mga ka-Werpa Pits, moment of truth. So alamin na natin yung kung speaker ba or yung module. So ito yung module, no, yung amplifier. Okay, so tatanggalin lang natin. Yun, nalaglag. Okay, makikita nyo diipit na terminal, pula sa pula, itim sa itim. So tanggalin lang natin kahit yung isang linya. And then pwede natin gamitan ng digital tester. So lagay nyo lang sa ohms. Ayan. Okay, so wala namang polarity yan sa pagte-testing ng impedance nya, no. Okay. Okay, so dito, no, may makikita tayo lumalabas na 1.3, 8.3, ganon. So kaya ganon kasi since may hangin dito, nagbabibrate yung niyan, yung cone niyan. And then since may magnet at may coil, so nagpo-produce ng kuryente yan. Kaya hindi natin mabasa ng ng steady. So maliban na lang katangan nyo ng ng basahan para hindi gagalaw. Okay, so kung wala naman tayong tester, pwede rin naman yung 9 volts battery, no? Okay, so i-testing natin. Ayan, no? Ayun, no? Okay, so ibig sabihin buo yung speaker natin, no? Okay, so at least pag buo yung speaker natin at dadali natin sa technician, so magiging tayo, tawag ng mga technician, tectomer. So yung iba galit sa tectomer, no? Pero okay lang yan, no? At least alam na nung customer kung ano yung ipapagawa niya. Ayan, no? Ulitin natin, no? Okay, so since natunog yung speaker, so dun tayo pupunta sa amplifier. Okay, so ibabalik na natin to, isasara na natin, pero pwede din natin to testingin sa ibang amplifier bago natin ibalik or i-fix sa baffle. So sundan nyo ako, tara! Yan, gamit ang ibang amplifier, testingin natin, no? Since na-testing na natin ng tester, na-testing na rin ng baterya, para tayo sigurado, kailangan na natin testingin mismo actual. So kabit natin sa ibang amplifier. Ayan, no? Ayan. So normal na normal yung tunog. Ibig sabihin talagang 100%. Doon naman tayo sa module, mga ka-Werpa Pits, no? Shout out nga pala, no? Shout out sa aking mga subscriber. So pa-subscribe na, no? Para maabot na natin 100k. Okay, so matapos natin ibalik yung D15, eto, hugutin na natin yung module. Makikita ninyo, yan, may wire papunta sa low frequency at papunta sa high frequency or sa tweeter.
Okay, pagkakalas nito, tatandaan nyo maigi yung polarity niya, no? At saka yung baka yung base nyo mapunta sa high at yung high naman mapunta sa base. So, pinakamaganda, picturean nyo na or ilista ninyo, no? Ayan, so tatanggalin ko na. Huwag nyo lang kalimutan yung ano, yung tinip ko sa inyo. Baka lalong magka-trouble yan pag napagbaliktad nyo na yan, no? Okay. Okay, so natanggal na natin. Ayan na, oh. Module. Okay, so sundan nyo lang uli ako. Babaklasin natin to, i-check natin. Ayan, nabaklas na natin, no? Testingin muna natin. So, initially lang, no? Sigurado naman tayo na walang offset yan. Ibig sabihin ng offset kasi yung speaker, pag inoon natin, hindi naman na umaangat or lumulubog or biglang may lagabog na naririnig. So, ipapakita ko lang to, kumbaga another tip, no? Para sa mga nagre-repair din ng mga module. Kasi may mga instances naman na may DC offset. Ito yung tweeter, sigurado natunog. So, ito yung D15, hindi natunog. Ayan, so pag susukat ng DC offset, ayan, lagay lang sa bolt DC. Ingatan nyo lang mga ka-wire papits itong wire na to, oh. Baka dumikit dyan. And then, set to DC bolt. So, dapat 0 volt yan once na pinower on na natin, no? Once na pinower on. Okay? So, another tip, just in case sa mga baguhan, no, pinakamaganda gumamit kayo muna ng series bulb. Pero dito sigurado tayo wala naman siyang shorted kanina, no? Pero gagamit lang tayo ng ano, ng series bulb para masigurado lang natin. And another tip lang din yan syempre sa mga troubleshooting. So ayan, ibig sabihin naka-test yan, so naka-series yung bulb. So, anong purpose ng bulb na to? Once na may short, makikita nyo, naka-full bright yan. Pero pag walang short, makikita nyo, pag power on, iilaw lang yan saglit and then magdidim na. Okay? So, pakita natin, no, sa ating mga wire papits. Ming, urong muna dyan, Ming. Okay, power on. Tingnan nyo yung ilaw, ha. Power on. Ayan, so, umilaw, nagdim. Ibig sabihin, normal yung kanyang power supply, walang shorted. And then makikita natin dito sa DC offset niya, wala naman, no? So millivolt 0.2 ganon. So ibig sabihin wala talagang DC offset. So bubuksan natin tong module para malaman natin kung ano ba talaga yung pinagmumulan at hindi nakalusot yung tunog. Okay? Okay, once na nabuksan na natin yung module, ayan, di hugot lang naman yan. Tatandaan nyo yung mga socket, no? Tatandaan nyo. Huwag magkakamali ng mga kabit ng socket. Pinakamaganda nga pipicturan. And then, ito yung wala nating tunog, no? Yung red and black. Okay, so makikita natin, ito yung red. So, kumbaga magkakaroon lang tayo ng tinatawag na circuit tracing. Sisimulan natin. So, since wala naman shorted yung power supply, no? Gawa pinakita ko sa series bulb. Ayan, titingnan natin. Uugain lang natin yan, no? Ayan, o, tingnan nyo. So, ito yung kabila niya. Black and red, ayan, ginagalaw ko. Okay naman. And then, pag tinignan nyo, saan pumasok sa coil, ayan. So, yung coil, ayan. Okay, so upon checking, makikita nyo tong coil. Zoom nga, Madam Chilay. Ayan, o. Ayun, gumagalaw, o. Ayan, o, nagalaw, o. Ayun, o. O, para magic. So, ginagalaw ko kasi yung coil dito sa ilalim. Ayan, o. Ginagalaw ko. So gumagalaw siya pati tong tong resistor, ayun, oh. Ayun, oh, tanggal na rin yung resistor, oh. Ayan, oh. Okay, so ano pa lang yan, visual. So itatry natin ihinang yan kasi possibility na yan yung naging sira niya. Yung resistor at yung coil umopen. So ihinang lang natin and then babalik natin connection, i-inputan natin, titignan natin kung nagkaroon ng improvement or nagkaroon na ng signal yung wire. Okay, so papainit lang tayo panghinang mga ka-wire papits. Okay, pinalitan na natin mga ka-wire papits. Mano-notice ninyo, ayan, binaluktot natin bahagya, o, nakabaluktot na din. And then tinanggal na rin natin yung lumang tingga. Ayan, o.
So mura lang naman. So para maiwasan natin yung ano, yung back job na yun din mismo uli yung ano, yung ikasisira niya. Okay, hinang. And then after natin ihinang, ibabalik natin to for ano na, for testing na. Okay? So ganyan lang, no? Okay, ayan, no, sinolda pot lang natin tong portion na yan, no, sinoldering pump. Ayan, no, makikita nyo lumulubog na, oh, ayan. Galaw talaga, oh. Ayun, pati yung resistor. So, eto yung tinatawag na ano, na RC. Ay, RC nga ba? Hindi. Subel network to, sa Subel. Ayan. Ayan, so makikita nyo, loose talaga, oh. Ayan, oh. Ayun, oh. Okay. So ito wala, totally na wala yung paa. So kung dito naman natin sisilipin, ayun. Oh. Putol na yung resistor, ayan, oh. So papalitan natin tong resistor, and then tong coil, makikita nyo, ayan, oh. May ano, may parang corrosion gawa yan sa spark. Nag-i-spark yung ano, yung habang nabayo yung speaker. So nangyayari diyan, tutunog mawawala, or nag-i-spark talaga siya. Ayan, kaya ganyan tsura. So lilinisin lang natin yan, and then papalitan ng bago, te-testingin natin. So papakita ko uli sa inyo. Okay, so matapos natin ihinang yung pyesa, ayan, no, ibinalik na natin. So pagkabalik natin, nilagyan na natin ng input, and then meron na ring supply. So wag natin kalimutan yung series bulb pa din, no? Kasi hindi natin 100% sure na baka sa paghinang-hinang natin dito, or pag solda bolt natin, solda pump ng mga tingga natin, ay may napag-short tayo or aksidenteng nadikitan ng mga rebaba. So kaya kailangan natin yan, no? Wag tayo lagi magpapaka-kampante. And then meron din tayong ano, yung sa output natin, naglagay tayo ng monitor na tester. So kung ang susukatin natin is yung signal, AC yan, ayan, kaya volts AC, ayan. So kanina DC kasi, DC offset. So pag signal na or yung nagpapatunog na sa speaker, so kailangan yan AC. And then meron din tayong, ayan, maliit lang na speaker pan-testing, ayan, oh. So pan-testing lang yan. Okay, bago natin ikabit tuluyan yung speaker, pwede na natin power on. So pag power on, kailangan iilaw and then magdidim. Ayun. So nagdim, ibig sabihin okay siya, and then yan, pwede na natin i-rekta yan, no? Wala naman magiging problema. Okay, so pag nakarekta na, signal. So bovoluman natin dito. Ayan, binovoluman ko. Makikita nyo, umaangat yung volt AC niya. Ayan, no? 0.6, ayan, habang binovoluman. Okay, so after nyan, pwede na tayo magkabit ng speaker. Hinaan nyo lang uli and then ikabit para malaman natin kung tumutunog na. Okay? Ayan, o. Ayan yung speaker, o. Makikita nyo, umuusok-usok yung alikabok, o. Ayan, o. Diba? So, umuusok-usok pa siya. So, bibigyan lang natin ng volume dito. Ayan, para matesting ulit. Ayun, o. Bumabayo na. Okay, so ibabalik natin doon para sa ating actual testing na. Okay, matapos natin ma-setup lahat, maikabit, di 15, module, and then yung piyesang tinanggal natin, and then inihinang. So, it's time na to check, no? Kasi kanina, kumbaga parang instrumentation tayo. So, ginamitan natin ng tester, no? Simpleng aparato lang yun para sa ating pagtitest. Ngayon, actual na. Okay? I-play. Ayan, nag-play yung ating music. Ayan, tugtog. Ayan, so maririnig nyo, no? Meron ng bass. May kalansing na, and then meron ng bass, no? So, kumpleto na. So, ganun lang yung naging trouble ng ating speaker, no? Simple tips, pero maraming matutulungan yan. Okay, so muli, salamat at sana subscribe kayo, and then follow nyo rin ako sa aking FB Reels, Wewe Padilla. Salamat!